Ilonggo. Please subscribe And like and share. Magandang hapon, Bulacan! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo. Para tayong nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na nabilag kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat upang dahil po kayo'y pinilit niyong makarating. Magsipubong na kayo. At para makita tayo kahit ang nasa likod. Maraming salamat. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang Bulacan at San Jose del Monte makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam nyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto. Lahat na mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan niyo po ito. Meron pong lakas, CMD, meron pong ang nationalista, may National People's Coalition, may NUP, kompleto po. Meron na kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at magandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig din naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag isa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Pero talaga kung ako man, ay iniisip ko, kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko may nervyosin ako ng konti. Sasabihin, pag-hirap yung kaharap, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po
dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado, 8 po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso. Kahit na tatalo-talo po kami, malamig po kasi masyado ulo ito. Kagaya lagi niyang sinasabi, madali naman ang kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yung totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang 7 naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal na nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo at Congressman Villar. Tama naman, dahil mahalaga po na kapag kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakataon na po sa ating legislatura ay tabisado na po nila yan. Hindi po, ang 4 naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang mga cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben-Hur po ay naging Secretary ng DILG. Pag-upo ko po. Ay aking iniisip, sabi ko sino kaya ang dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka Local Government. Eh kako sa sarili ko, titignan natin kung sino sa madami na marunong talagang nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya tadaan po, ginawa po nating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos. At si Senator Tulfo din, ay siya din po. Ay naisip ko, nung pag-upo ko, iniisip ko, sino ba talaga ang nakilala na walang ginawa? Kung nagsisilbi sa publiko, walang ginawa, kundi tumulong sa mga nangangailangan. Walang ginawa, kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA, na yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila, na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil hindi ko po makakalimutan nung tinamaan ang Region 8
Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Bilang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang tinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay, ano mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, linano po ng rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, linano po ni Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan niya. Si Senator Lacson, naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging niya. Ngayon, wala ka nang makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson. At nung panahon ni Senator Lacson, yung acceptance, yung approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP, General Lacson. Alam nyo po nila, makita mo, pagkatitingnan nyo po, maliwanag na maliwanag, alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na lang, wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa serbisyo publiko, na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita, at basta ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalang natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, hindi upang magtalunan sa kanilang kapwa-senador o kung kanino-kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At yan, tignan naman po natin local government. Dahil mahalaga po na kahit kung nasa Senado, kailangan po maintindihan ang lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong 3 rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang aking kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makikita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga at talagang pumupulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Ang dami pa nga sa live ko, alam niyo ang video nitong... So po, nakita po kung nakakatiyak naman ako na marami sa inyo, nakakabisita din sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice-gobernador, naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto at programa
na sinimulan ng ating tatlong magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Yan po nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhur, na mayor siya ng Mandaluyong. Marami po natanggap, pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang patakbo niya sa city, sa Mandaluyong City. Kaya po makikita naman po ninyo, maliwanag, naiintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At naging mayor din po si Senator Tolentino, mayor ng Tagaytay. At alam niya po, si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi nag-aaral. At tinitingnan po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya kaya po lahat ng tao, kapag yung sinasabi, may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya, lahat po ay nakikinig sa kanya. Dahil meron talagang sinabi ang ating magaling na Senator Tolentino. At ang pangatlong mayor ay ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Mayor Abby Binay ng Makati City. O, sikat na sikat ang Makati City. Ngunit, alam nyo, maraming na iniisip nila na kapag ikaw ang naging mayor ng isang syudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na mapagbutihan ang patakbo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya at pupuntahan. Lalagyan po ng investment yung Makati City. Tuloy-tuloy nga naman ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor Abby Binay. Ano ba? Baka naman po isipin ninyo na lahat po ng ating kandidato ay galing Maynila, galing lamang sa Luzon. Ay hindi po totoo yun. Tignan po natin. Ay unang-una, ang ating kinikilalang kampiyon ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Si Manny Pacquiao, na tiga Bukidnon, Sarangani, Jensen. Alam po, nandyan po siya at nakikita na sumisikat ngayon ang kanilang lugar. Dahil nakikilala, nandyan, tiga doon pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tingnan natin. Ngayon, nakikilala na ang mga pinupuntahan na po, dinadayo na po ang Jensen, ang Sarangani, dahil po pinasikat po na ating Senator Manny Pacquiao. Andyan din po si Senator Erwin Tulfo. Siya po ay laking Davao at saka Sulu. At siya ay nandun dahil doon po na destino ang kanyang ama na sinusundan niya at yung aman po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin makakalimutan na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman ang pinanggalingan. Kaya po, yung mga ninuno po ni Senator Tito Soto, ay siguro siyang lalo ng kabataan niya, madalas siyang nandun, kaya siguro naman, alam naman niya ulit kung ano ang kalagayan
ng ating mga kaibigan sa Visayas. At alam niyo po naman, kami po ni Amy, na aking kapatid, si Senator Amy, ang nanay po namin ay si Imelda. Si Imelda, 100% waray naman po yan. Kaya kalahati po sa amin waray man ini. Kaya makikita po ninyo. Kaya po, nasa puso po namin. Ang aming taga-probinsya, ang aming kaprobinsya, nasa puso na po namin. Ang aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak doon nang nanggaling sa Leyte at sa Samar, at po ng mga waray-waray. At hindi nyo po, baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno po ni Camille Villar ay mga Ilonggo naman. Kaya naman po, isa po, talaga naman yung batang yan, laging umiikot